Grade 4, Filipino. Unang terminong pagsusulit. Tekstong babasahin. Ang munting hardin ng paaralan. Sa likod ng paaralang masikap ay may munting hardin na nahahati sa tatlong bahagi. Una, nasa bulayan ng pechay, kamatis at tulong. Inaani ang mga ito upang magamit sa ilang gawain sa paaralan. Ikalawa, sa bahagi ng mga halamang gamot ay tumutubo ang luya, tanglad at oregano. May maliit na karatula rito na nagsasaad ng pangalan ng bawat halaman. Ikatlo, makikita sa hardin ng mga bulaklak ang gumamela, santan at rosas na nagbibigay kulay sa paligid. Tinitiligan ng mga mag-aaral ang mga halaman tuwing umaga. Nag-aalis din sila ng damo tuwing Biyernes at ginagawang pataba ang mga tuyong dahon. Ginagamit ng mga guro ang hardin upang maituro ang mga bahagi at pangangailangan ng halaman. Ipinakikita ng hardin na ang isang maliit na espasyo ay magiging kapaki-pakinabang kapag ito ay maayos na pinaplano at sama-samang inaalagaan. Tekstong informatibo. Ano ang paksa ng teksto? A. Mga guro. B. Mga bulaklak. C. Ang hardin ng paaralan. D. Ang malawak na palaruan ng bayan. Ang tamang sagot ay letter C. Ang hardin ng paaralan. Ano ang pangunahing ideya ng teksto? A. Makulay ang rosas. B. Kapaki-pakinabang ang maayos na inaalaga ang hardin. C. Lahat ng paaralan ay may napakalawak na lupang taniman. D. Mas mahalaga ang bulaklak kaysa sa gulay at halamang gamot. Ang tamang sagot ay letter B. Kapaki-pakinabang ang maayos na inaalagaang hardin. Alin ang pansuportang detalye tungkol sa gulayan? A. May pechay, kamatis at talong. B. May karatula para sa bawat bulaklak. C. Ginagamit lamang itong palaruan ng mga bata. D. Dito inilalagay ang lahat ng aklat at kagamitang pampaaralan. Ang tamang sagot ay letter A. May pechay, kamatis at talong. Ano ang tatlong bahagi ng hardin? A. Rosas. B. Gulayan. C. Gulayan at bulaklak. D. Gulayan, halamang gamot at hardin ng mga bulaklak. Ang tamang sagot ay letter D. Gulayan, halamang gamot at hardin ng mga bulaklak. Tekstong informatibo. Bakit may maliliit na karatula sa bahagi ng mga halamang gamot? A. Palamuti lamang. B. Upang matukoy ang pangalan ng bawat halaman. C. Upang takpan ng karatula ang lahat ng tiyong dahon sa lupa. D. Upang ipagbawal sa lahat ng mag-aaral at guro ang pagtingin sa mga halaman. Ang tamang sagot ay letter B. Upang matukoy ang pangalan ng bawat halaman. Bakit may tuturing na pag-iisa paglalarawan ang teksto? A. May tauhan. B. May usapan ng mga bata. C. Nagsasalaysay ito ng isang mahiwagang pangyayari. D. Inililista at inilalarawan nito ang mga bahagi ng hardin. Ang tamang sagot ay letter D. Inililista at inilalarawan nito ang mga bahagi ng hardin. Ano ang ginagawa sa mga tuyong dahon? A. Itinatago. B. Ipinipinta. C. Ginagawang pataba. D. Inilalagay sa ibabaw ng mga aklat. Ang tamang sagot ay letter C. Ginagawang pataba. Kapag inalis sa teksto ang pangungusap tungkol sa pagdidilig at pag-aalis ng damo, anong ideya ang mawawala ng matibay na suporta? A. Regular na inaalagaan ang hardin. B. Maraming silidang paaralang masikap. C. Lahat ng mag-aaral ay eksperto sa paghahalaman. D. Mas malaki ang hardin kaysa sa buong gusali ng paaralan. Ang tamang sagot ay letter A. Regular na inaalagaan ang hardin. Alin ang pinakamahusay na buod ng teksto?
A. May rosas. B. May mga batang nagdidilig. C. Tatlong bahagi lamang ang dinanggit sa hardin. D. Ang maayos na hardin ay may iba't ibang halaman at napakikinabangan sa pag-aaral. Ang tamang sagot ay letter D. Ang maayos na hardin ay may iba't ibang halaman at napakikinabangan sa pag-aaral. Alin ang pinakaangkop na reaksyon sa pangangalaga ng mga mag-aaral sa hardin? A. Ayos. B. Karaniwan lamang. C. Mabuting gawain ito dahil napapangalagaan at napakikinabangan ng hardin. D. Hindi ito mahalaga sapagkat walang anumang naitutulong ang mga halaman sa paaralan. Ang tamang sagot ay letter C. Mabuting gawain ito dahil napangangalagaan at napakikinabangan ang hardin. Aling pahayag ang nagpapakita ng makatuwirang sariling reaksyon sa teksto? A. Dapat tularan ng pagtutunguhan. B. May tatlong bahagi ang hardin ng paaralan. C. Tuwing umaga dinidinigan ng mga mag-aaral ang halaman. D. Ang luya, tanglad at oregano ay nasa bahagi ng mga halamang gamot. Ang tamang sagot ay letter A. Dapat tularan ang pagtutulungan. Batay sa teksto, alin ang pinakamahusay na mangkahi para sa paaralang nais gumawa ng maliit na hardin? A. Magtanim agad. B. Iasa sa isang bata ang lahat. C. Magplano ng mga bahagi at magtakda ng sama-samang pangangalaga. D. Gawing imbakan muna ng mga sirang kagamitan ang lugar bago ito taniman. Ang tamang sagot ay letter C. Magplano ng mga bahagi at magtakda ng sama-samang pangangalaga. Pagsasalita at pagsulat, panlapi at mga bahagi ng pananalita. Alin ang salitang may panlapi? A. Sumulat. B. Bahay kubo. C. Lapis at papel. D. Mesa sa loob ng silid. Ang tamang sagot ay letter A. Sumulat. Alin ang panlapi sa salitang nagluto? A. Lu. B. Luto. C. Nagluto. D. Ang umlaping nag. Ang tamang sagot ay letter D. Ang umlaping nag. Ano ang salitang ugat ng pinuntahan? A. Punta. B. Pinto. C. Puntahan. D. Pinuntahan. Ang tamang sagot ay letter A. Punta. Alin pangungusap ang gumagamit ng mga salitang may panlapi upang mabuo ang diwa? A. Laro. B. Bata masaya. C. Aklat sa mesa. D. Masayang naglaro ang mga bata sa palaruan. Ang tamang sagot ay letter D. Masayang naglaro ang mga bata sa palaruan. Pangatnik, pangalan, at panghalip na panao. Alin ang pangatnig sa pangungusap na nagtanim si Lito at nagdilig si Ana? A. Ni. B. Si. C. At. D. Nagtanim. Ang tamang sagot ay letter C. At. Puna ng patlang. Nagdala kami ng payong, blank, umuulan. A. Dahil. B. Ngunit. C. Samantala. D. Gayon paman. Ang tamang sagot ay letter A. Dahil nagtala kami ng payong dahil umuulan. Puna ng patlang. Si Mina at ako ay pupunta sa palengke. Blank ay bibili ng prutas. A. Ko. B. Ka. C. Siya. D. Kami. Ang tamang sagot ay letter D. Kami. Si Mina at ako ay pupunta sa palengke. Kami ay bibili ng prutas. Alin ang gustong pangungusap kung si Ramon ang nagsasalita tungkol sa sarili at kay Liza? A. Ako sila. B. Ako at siya ay magkaibigan. C. Kayo at ako siya ay magkaibigan. D. Sila ang tawag ko sa aking sarili at kay Liza. Ang tamang sagot ay letter B. Ako at siya ay magkaibigan. Liham pangkaibigan na paanyaya. Saang bahagi ng liham pangkaibigan makikita ang mahal kong Nino? A. Lagda.
B. Pamuhatan, C. Bating panimula, D. Katawan ng liham pangkaibigan. Ang tamang sagot ay letter C. Bating panimula. Alin ang pinakamahusay na panimula ng liham pangkaibigan na paanyaya? A. Mahal kong Ben. B. Inaanyayahan kitang dumalo agad. C. Itong huling pangungusap ng aking liham. D. Wala akong babanggitin tungkol sa anumang pagdiriwang. Ang tamang sagot ay letter A. Mahal kong Ben. Aling detalye ang kailangang malinaw sa katawan ng liham na paanyaya? A. Kulay, B. Pets at lugar, C. Paboritong pagkain ng sumulat, D. Lahat ng larong napanood noong nakaraang taon. Ang tamang sagot ay letter B. Petsa at lugar. Alin ang pinakamahusay na mensahe para sa liham pangkaibigan na paanyaya? A. Inaanyayahan kitang dumalo sa aking kaarawan sa Mayo 8, alas 3 ng hapon sa aming bahay. B. May mahalaga akong sasabihin, ngunit hindi ko ilalagay ang petsa, oras o lugar ng pagtitipon. C. Sumulat ako ng napakaraming pangungusap tungkol lamang sa aking mga laruan, ngunit wala akong paanyaya. D. Inaanyayahan kitang pumunta sa isang pagtitipon na hindi ko papangalanan at hindi ko rin ilalarawan ng petsa, oras at lugar. Ang tamang sagot ay letter A. Inaanyayahan kitang dumayo sa aking kaarawan sa Mayo 8, alas 3 ng hapon sa aming bahay. Mga bahagi ng aklat. Saan unang makikita ang pamagat at karaniwang larawan ng isang aklat? A. Sa index, B. Sa glossary, C. Sa appendix, D. Sa pabalat na nasa labas ng aklat. Ang tamang sagot ay letter D. Sa pabalat na nasa labas ng aklat. Saang bahagi makikita ang buong pamagat, may akda at tagapagtilathala? A. Pabalat, B. Pahina ng pamagat, C. Talaan ng nilalaman, D. Pahina ng karapatang sipi. Ang tamang sagot ay letter B. Pahina at pamagat. Saang bahagi matatagpuan ang taon ng paglalathala at pahayag tungkol sa karapatang sipi? A. Index, B. Glossary, C. Paunang salita, D. Pahina ng karapatang sipi. Ang tamang sagot ay letter D. Pahina ng karapatang sipi. Saang bahagi ipinaliliwanag ng may akda ang layunin o paraan ng paggamit sa aklat? A. Index, B. Paunang salita, C. Talaan ng nilalaman, D. Pahina ng karapatang sipi. Ang tamang sagot ay letter B. Paunang salita. Nais malaman ni Aya kung saang pahina nagsisimula ang bawat kabanata. Ano ang gagamitin niya? A. Pabalat, B. Glossary, C. Talaan ng nilalaman, D. Pahina ng karapatang sipi. Ang tamang sagot ay letter C. Talaan na nilalaman. May salitang teknikal na hindi maunawaan si Ben. Saan niya hahanapin ang kahulugan nito? A. Index, B. Glossary, C. Bibliografiya, D. Talaan na nilalaman. Ang tamang sagot ay letter B. Glossary. Nais makita ni Lyra ang talaan ng mga sangguniang ginagamit ng may akda. Saan niya titignan? A. Index, B. Appendix, C. Bibliografiya, D. Pahina ng karapatang sipi. Ang tamang sagot ay letter C. Bibliografiya. Nais ni Carlo na hanapin ng pahina ng enerhiya. Basahin ang paliwanag at tignan ang dagdag na talahanayan sa hulihan. Aling pagkakasunod ang wasto? A. Pabalat at glossary, B. Index katawan ng aklat at appendix, C. Paunang salita, pabalat at pahina ng pamagat, D. Pahina ng karapatan sipi, bibliografiya at talaan ng nilalaman. Ang tamang sagot ay letter B. Index, katawan ng aklat at appendix.
Mga elementong biswal. Aling elementong biswal ang tumutukoy sa lawak o pagitan sa paligid ng mga bagay? A. Linya, B. Kulay, C. Espasyo, D. Pag-aano. Ang tamang sagot ay letter C. Espasyo. May makapal na linyang palaso na nakaturo sa kanan sa isang karatula. Anong direksyon ang ipinahihiwatig nito? A. Huminto, B. Kumilos pa kanan, C. Bumalik sa pinagmulan, D. Manatili sa lugar at huwag gumalaw. Ang tamang sagot ay letter B. Kumilos pa kanan. Ano ang karaniwang ipinahihiwatig ng pulang tatsulok na may tandang padamdam? A. Saya, B. Pahinga, C. Tahimik na lugar, D. Babala o posibleng panganib. Ang tamang sagot ay letter D. Babala o posibleng panganib. Aling pag-aanyo ang pinakamabisang gagamit ng linya, hugis, kulay, espasyo at direksyon sa poster? A. Siksikan, B. Malinaw ang ayos at pinakatuturong palaso, C. Magkakapareho ang lahat at walang puwang sa pagitan, D. Napakaliit ng pamagat at nakatago ang mahalagang larawan sa gilid. Ang tamang sagot ay letter B. Malinaw ang ayos at may nakatuturong palaso. Kahulugan ng tekstong biswal. May poster na may larawang basurahan at salitang, "Dito ang basura." Ano ang layo nito? A. Magbigay ng panuto, B. Magkwento ng alamat, C. Maglarawan ng isang paligsahan, D. Magbenta ng mamahaling laruan sa mga bata. Ang tamang sagot ay letter A. Magbigay ng panuto. Ipinakikita sa larawan ang batang nakapayong habang makulimlim ang langit. Ano ang ipinahihiwatig nito? A. Mainit, B. Gabi na, C. May palaro sa loob, D. Maaaring umulan kaya naghanda ang bata. Ang tamang sagot ay letter D. Maaaring umulan kaya naghanda ang bata. Isang poster tungkol sa pagtitipid ng tubig ang may malaking gripo, asal na patak at maikling paalala. Aling kahulugan ang pinakamabuti? A. May gripo, B. Kulay asal ng patak, C. Hinihikayat nitong gamitin ng wasto at tipirin ng tubig, D. Ipinakikita nitong hindi kailanman kailangan ng tao ang malinis na tubig. Ang tamang sagot ay letter C. Hinihikayat nitong gamitin ng wasto at tipirin ang tubig. For the last question, aling maikling pahayag ang pinakamabisang ilagay sa larawang nagpapakita ng malinis na silid-aralan? A. Linisin ngayon, ginhawa araw-araw, B. May 4 na bintana ang aming silid-aralan, C. Pumasok ang mga mag-aaral noong Lunes ng umaga, D. Ang pangungusap na ito ay naglalarawan ng maraming bagay na walang kaugnayan sa kalinisan. Ang tamang sagot ay letter A. Linisin na yon, ginhawa araw-araw.